Ito ang isa sa pinakamalala at pinakamatinding kalaban ng Pilipinas, mga tol, noon pa man, no? Dito sa bagay na to, ito yung hindi talaga magpapaasenso o magpapaunlad, mga tol, sa Pilipinas, maniwala kayo. Ano 'yon? Ito yung tinatawag nating korupsyon, no? Ito naungkat na naman to. Actually, hindi naman to bago eh. Pero ito naungkat ulit yung problema natin sa korupsyon dahil daw sa isang pagguho ng tulay o pagguho ng mga tulay. Ayon yan, mga kapatid, kay Lacson. So sabi rito, iginiit ni dating Senator Ping Lacson na korupsyon ang ugat ng pagbagsak ng mga tulay at hindi maayos na kalsada tulad ng Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela at mga daan mula Quezon Province patungong Bicol na nasira noong Bagyong Christine, no? Alamin natin 'to, mga kapatid, dahil alam niyo, mga tol, no, talagang korupsyon ang pinakamabigat. Isa sa pinakamabigat na kalaban natin kung bakit hindi tayo umaasenso, na pag-iiwanan tayo ng mga maraming bansa dahil sa korupsyon, napakatinding korupsyon, mga tol. Panoorin natin 'to. Naniniwala ang isa pong dating senador na korupsyon ang dahilan sa mga palpak umanong proyekto ng gobyerno tulad na lamang sa nangyaring pagbagsak ng tulay sa Isabela. At dagdag niya, matitigil lang ang ganitong katiwalian kung may mga ulong gugulong. Nako. At para naman sa kasulukuyang Ang problema rito kasi, mga tol, kontsabahan. Sinong ulo pagugulungin nila kung mula... Ay nako, ang hirap na lamang magsalita, mga tol. Diba? Takipan na kasi yan eh. at least congressman na hindi na dapat ibinuboto ang mga politikong lantarang ibinubulsa ang pera ng taong bayan. May Ann Corvera sa balita. Korupsyon ang nakikitang dahilan ng mga kumakandidato sa pagkasenador. Bakit may mga bumabagsak na tulay at hindi pa rin nare-resolbang baku-bakong mga kalsada? Yan, ito halimbawa na lang. Putulin natin, mga tol, kasi napakarami nating nasasabi rito eh. Kahit kayo naman, mga tol, mapupunan nyo yan eh, di ba? Kada na lang malapit ang eleksyon, di ba? Alam nyo na, mga tol, kada malapit ang eleksyon, dun ka ngayon makakakita ng kaliwat ka ng ginagawang kalsada. Normal na lang yan sa viewing natin, mga tol, di ba? Doon ka makakita ng mga ayos namang kalsada, bubutasin. Tapos magugulat ka, iiwan na lamang doon. Butas-butas pa rin, hindi tatapusin. Parang tila ba parang napagtripan lang, alam mo 'yun? Kumuha lang siguro ng pondo kung sino man ang mga kumukuha ng pondo, no? Isa na rito ang bumagsak na Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela at baku-bakong mga kalsada mula Quezon Province patungong Bicol Region na nasira matapos manalasa ang Bagyong Christine noong nakaraang taon. Sabi ni dating Senador Ping Lacson, dapat may masibak at managot dahil sa mga ganitong katiwalian. Yan, katulad na lamang nitong bridge na to, mga tol. No, marami ako napanood ngayon, magkaibang supporter. Supporter ng administrasyon ngayon, supporter ng dating administrasyon. Ngayon, nagbabatuhan sila, nagsisisihan sila. Kasi may nakalagay doon, mga tol, date started parang 2023, which is si Bongbong Marcos na ang presidente nun. Pero meron din namang post na ipinagmamalaki naman to ng dating administrasyon at nagagalit pa nga sila na bakit hindi daw ito ibinabalita ng mainstream media, no, na itong proyekto na to natatak Duterte. Ngayon, mga tol, kanino ba talagang proyekto yan? 'Di ba? At bakit naging ganyan? Bakit bumagsak? Wala tayong sinisisi, mga tol. Wala tayong sinasabihan kung kaninong administrasyon ba itong itong proyekto na to. Pero isa lang ang matitiyak natin. 'Di ba? Hindi maganda pagkakagawa. Bumagsak nga eh. 'Di ba? Anong ibig sabihin nun? Meron nangyaring bulsahan diyan, no? Tuloy natin. Dapat may mga gumulong ng ulo kasi alam mo tong highway na dinaanan mo, nung nagkakampanya ako noong 2016, yan din ang reklamo. Matatapos yung repair ng isang segment, i-repair na naman yung kabilang segment. Habang nire-repair tong dating ni-repair, dadaanan yung kabila, paikot-ikot yan, walang nakukulong. Oo. Pero ang nakakalungkot anya, sa kabila ng malinaw na nangyaring katiwalian, walang napaparusahan. Yung mga nakukulong, yung nagnanakaw ng mangga ng kapitbahay. Totoo. Pero yung bilyon-bilyon yung binubulsa dahil sa mga maling implementasyon ng proyekto,
nakatawa eh. Di ba? Nakatawa papuntang bangko. Every time na magkukupra ng kanilang mga komisyon, ng kanilang kinita. Napapanahon naman, ayon kay House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo, na imbestigahan ang mga proyektong ito at dapat may masampulan kahit pa mga opisyal ng gobyerno. Ako, baka maubos. Baka maubos. Hindi na rin anya dapat iboto ang mga politikong patuloy lang na ibinubulsa ang pondo ng taong bayan. Pag yung lugar, kinalimutan mo, ay kawawa ka, lalo na sa mga politiko. Mabuti na lang kaalyado natin yung congressman dito sa governor. But what I'm saying is, normal yun eh. Pinabayaan mo kami, bakit ka bubutuhin namin? Common sense, di ba? So that's why I've been telling you guys kanina pa, do not look at the political color of that area. Nakakasawa na po yung korupsyon. Lahat naman ho yan eh, korupsyon. Yung kalsada na yan. Expect na po, if we win, if I win, and these guys will win, with me, expect next year, marami po tayong investigasyon. Yan tayo eh. Siyempre, election eh. Yan tayo eh. Mga pananalita talaga ng mga kumakandidato, ganyan eh. Mga tol eh. Pero, totoo din naman yung sinasabi niya, mga kapatid, in fairness, di ba? May kita mo naman sa lugar nyo eh. Di ba? Ano ba nangyaring improvement na? Pero eto matindi. Di ba? Hindi mo man iboto, kung wala siyang kalaban, siya pa rin ang mananalo, di ba? Ang DPWH po ay expect na lagi pong magre-report sa Kongreso. Nauna nang Tapos ang problema niyan, mga tol, syempre, kapag may tatakbong bago, hindi masyadong kilala, wala masyadong makinarya, mahihirapan din naman manalo, mga tol. Kasi ang kalaban niya kaya magpamudmud ng pera, mga tol, di ba? Pwedeng ganun eh. Kasi nakakita na tayo ng mga tagpong merong mga bagong mukha, bagong tatakbo sana para mapalitan na yung matagal nang nakapwesto dyan sa isang lugar. For example, sa probinsya, sa Manila, di ba? Maliban na lang kung talagang kilalang tao yun o kaya yung pamilya nun mas may kaya, may makinarya, kayang gumalaw sa pamamagitan ng pangangamba niya, kaya niya sigurong tapatan o talunin yung matagal nang nakapwesto sa lugar na yon. Pero kung bago ka lang at talagang gusto mong palitan na sana yung matagal ng sistema, hindi ka, may hirapan ka rin namang manalo, lalo na pag wala kang di ba? Hindi mo kaya yung ganun. Tuloy natin. Sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na tinipid ang tulay sa Isabela, kaya kahit kagagawa lang, bumagsak. May Ann Corvera para sa Mata ng Agila. Diba tinipid itong tulay? Sabing ganun, tinipid. No? May pondo, may budget na nakalaan, pero kung tinipid, halimbawa substandard yung mga material na ginamit, may posibilidad nga talagang hindi tatagal yan, mga tol. Ito hindi pero yung halimbawa, proyekto dati yung tatay ni Bongbong Marcos, ni PBBM, di ba? Magpahanggang ngayon nakatayo pa rin, mga tol, sa kabila ng sobrang tagal na ng mga yon. San Juanico Bridge, iba pang mga tulay na ginawa dati ni Marcos, di ba? Matitibay. Pero ngayon di ba? Mahirap na lang kasing magsisi kung kaninong isisisi yan, mga tol. Pero ang alam din natin, ang isa lang talaga matibay na makikita nyo naman bumagsak, hindi matibay. Di ba? Tulay yan Kailangan kailangan matibay. May mga dumadaan na dyan, may mga dumadaan na mga mabibigat na karga, ganyan. Pero bumagsak, di ba? Alam mo na. Ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.